Then, without warning, their lives will be snuffed out and the girls deliver Rob just in time for me to plan the boy's 18th birthday. To try a taste of me. Instead. Nagsimula ang kwento sa Alabama, kung saan ipinakilala ang tatlong magkakapatid na sina McQueen, Brick, at Lincoln. Kilala sila bilang mga lalaking walang takot at sobrang marahas, ngunit meron silang iisang tiyak na layunin. Naniniwala sila na ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan at hustisya sa kanilang bayan ay ang lipulin ang lahat ng kriminal. Gayunpaman, ang paraan nila ng paghahatid ng kapayapaan ay sa pamamagitan ng mas matinding karahasan. Nang araw na yun, nalaman nilang may isang drug dealer na nagtatago sa isang kalapit na bahay kaya agad silang nagtungo doon. Pagdating nila, agad na narealize ng lalaki na nasa panganib ang kanyang buhay nang malaman niyang ang Udi brothers ang nasa labas. Dahil dito, tumanggi siyang buksan ang pinto, ngunit hindi na naghintay ang magkakapatid. Pinagbabaril nila ang pinto upang makapasok, at agad nilang pinatay ang lalaki. Naniniwala silang siya na ang huling drug dealer sa buong bayan at sa oras na mapatay nila ito, tuluyan nang matatapos ang bentahan ng droga sa kanilang lugar. Ngunit matapos mapatay ang lalaki, napatingin si McQueen sa paligid at bigla niyang narealize na may malaking pagkakamali silang nagawa. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid na malamang ay maling bahay ang kanilang pinasok, at posibleng sa ibang lugar nakatira ang tunay na drug dealer. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Dito ipinakilala si Sheriff Henry Millard, na tahimik na pinagmasdan ang madugong eksena. Ngunit sa halip na magsagawa ng investigasyon, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na isa lamang itong karaniwang gyera sa pagitan ng mga gang. Ayon kay Sheriff Henry, wala nang dahilan para hulihin pa ang mga sospek dahil sa bandang huli, magpapatayan din naman ang mga kriminal. Matapos itong sabihin, umalis na ang sheriff at inutusan ang kanyang deputy na isara na ang kaso. Samantala, makikita ang Udi brothers na magkakasamang nakaupo, halatang dismayado sa kanilang nagawa. Pakiramdam nila ay pinaghirapan nila ang buong operasyon para lamang aksidenteng makapatay ng isang inosenteng tao. Sa kabila ng malaking pagkakamaling yun, nanatili pa rin silang naniniwalang isa silang napakadelikadong grupo. Galit na ipinaalala ni McQueen na kailangan nilang kumita ng malaking pera, dahil hindi nila matatapos ang ipinapatayo nilang bahay hanggat wala silang sapat na pondo para maitayo ang tulay sa kanilang lupain. Ilang sandali pa, may kumatok sa kanilang pinto. Isa itong babaeng nagngangalang Celeste, na nagsabing nasaksihan niya ang kanilang pamamaril. Tinanong siya ni Brick kung bakit hindi siya nagsumbong sa pulis kung nakita niya ang lahat, at sumagot si Celeste na kailangan niya ang kanilang tulong. Sinabi niya sa magkakapatid na dinukot ng kanyang dating asawa ang kanyang inaanak. Ang lalaking tinutukoy niya ay si Carlos, isa umanong napakamakapangyarihang gangster, na maging ang mga pulis ay natatakot na kalabanin siya. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Brick ang nais ipagawa ni Celeste. Tinanong niya kung gusto ba nitong harapin nila ang kriminal at iligtas ang kanyang inaanak. Sumagot si Celeste na oo, ngunit ipinaalala ni Brick na hindi sila nagtatrabaho ng libre. Handa naman dito si Celeste at sinabing babayaran niya sila ng $25,000 para sa misyon. Bilang patunay ng kanyang kaseryosohan, nagbigay siya ng pauna niyang bayad. Nang maging interesado sa malaking halaga, pinapasok siya ni Brick sa loob ng bahay upang pag-usapan ang plano. Sa loob, naghihintay sina McQueen at Lincoln. Hiniling ni McQueen kay Celeste na ipaliwanag ang buong sitwasyon, kaya isinalaysay nito ang lahat, kabilang ang katotohanan ng dating asawa niya si Carlos, ngunit nagduda dito si McQueen. Ayon sa kanya, kung talagang ganoon kapanganib si Carlos at dinukot nito ang bata, dapat ay matagal na rin nitong pinatay si Celeste. Bilang sagot, itinaas ni Celeste ang kanyang damit at ipinakita ang 3 peklat ng bala sa kanyang katawan. Ikinwento niyang ilang beses na siyang tinangkang patayin ni Carlos, ngunit sa bawat pagkakataon ay nakaligtas siya. Dahil dito, nagsimula ng maniwala si McQueen sa kanyang kwento, at seryoso nilang pinag-isipan ang pagligtas kay Rob. Habang pinag-uusapan ni McQueen at Brick ang plano, nanatiling tahimik si Lincoln. Dito nabunyag na permanente nang nasira ang kanyang vocal cords, matapos siyang masugatan sa lalamunan noong bata pa siya. Simula noon, hindi na siya nakakapagsalita,
kaya pagsusulat na lamang ang ginagamit niyang paraan upang maiparating ang kanyang gustong sabihin sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa police station, kung saan ipinakilala ang ATF agent na si Anthony Rhee. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, agad niyang hinarap si Sheriff Henry Millard upang pag-usapan ang kamakailang pamamaril. Nagtataka siya kung bakit agad na isinara ng sheriff ang kaso. Ayon kay Rhee, napakaraming krimen ang nangyayari sa lungsod ngunit tila pinipili lamang ng lokal na pulisya na balewalain ang lahat. Ibinunyag pa niya na alam niyang ang Udi brothers ang responsable sa insidente, at pinoint out niya na wala pa ring kasong isinampa laban sa mga ito, kahit matagal na silang sangkot sa sunod-sunod na pagpatay. Sinubukan pang banggitin ni Rhee ang madilim na nakaraan ng magkakapatid, kabilang ang pagkamatay ng kanilang ama noong bata pa sila, ngunit agad siyang pinatigil ni Sheriff Henry. Malinaw niyang sinabi na walang sino man ang maaaring mag-utos sa kanya, kahit pa isa itong federal agent. Idinagdag pa ni Henry na hindi niya gusto ang pakikialam ng mga federal agent, lalo na sa sarili niyang lungsod, dahil kaya niyang resolbahin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan. Napagtanto ni Rhee na wala siyang maaasahang tulong mula sa lokal na pulisya at kung nais niyang makamit ang hustisya, kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Samantala, bumiyahe na ang Udi brothers upang iligtas si Rob, ngunit habang nasa daan, paulit-ulit silang nagtatalo kung ano kaya ang itsura ng bata, dahil pangalan lamang nito ang alam nila. Walang tigil sa pagtatalo sina Brick at McQueen, na kapwa maingay at mainitin ang ulo, habang si Lincoln naman ay tahimik lamang sa gitna, ngunit naririnig niya ang bawat salitang binibitawan ng kanyang mga kapatid. Matapos ang magdamag na pagmamaneho, sa wakas ay narating na nila ang lungsod kung saan bihag si Rob. Sa sandaling yun, biglang tumawag si Sheriff Henry at galit na tinanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na umalis ng bayan. Sinubukan siyang pakalmahin ni Brick, at sinabing maliit na trabaho lang ang kanilang ginagawa. Sa puntong yun, nabunyag ang katotohanan na matagal nang nagtatrabaho ang Udi brothers para kay Henry. Dahil alam ni Henry na limitado ang magagawa ng batas, ginagamit niya ang magkakapatid upang gawin ang mga maruruming trabahong hindi kayang gawin ng pulisya, kapalit ng kanyang proteksyon laban sa anumang kaso. Nangako si Brick na kapag tapos na sila sa operasyon, babalik sila sa kanya. Nang nagbabala si Henry na kailangan nilang bumalik agad sa syudad, sumagot lang ang magkakapatid na magpapakabait sila. Sa halip na pumasok ng palihim, ibinangga nila ang kanilang sasakyan diretso sa pader upang makapasok sa compound. Pagkapasok nila sa bahay, agad na nagpaputok ang magkakapatid ng walang habas sa buong direksyon. Pumunta ang mga tauhan ni Carlos upang pigilan sila, ngunit isa-isa silang pinatay ng Udi brothers. Nagdulot sila ng sobrang pinsala, na naging dahilan ng pagkasira ng buong bahay. Bumagsak ang bahagi ng bubong, at nabaon si Carlos sa mga debris. Sa huli, naabot ng mga magkakapatid ang kanilang pakay. Mabilis nilang napagtanto na si Rob ay isang mahina at inosenteng binata, kaya maraming nakikiramay sa kanya. Agad nilang kinuha si Rob at mabilis silang tumakas. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay na si Carlos at pilit na umahon mula sa guho. Nang ma-realize niyang tinangay nila si Rob, dumiretso siya kaagad sa kanyang kanang kamay na si Marty, at galit na sinabi na si Celeste ang utak sa likod ng lahat ng ito. Sinabi ni Carlos na ibinigay niya sa kanya ang responsibilidad ng pagpatay kay Celeste, ngunit pumalpak siya. Dahil dito, mapaparusahan siya para sa kanyang kapalpakan. Habang nangyayari ito, makikita naman ang tatlong magkakapatid na huminto sa isang bar para magpahinga at sinubukang kausapin si Rob. Dito nila napansin na hindi nakakapagsalita ng maayos ang binata, kaya ginamit nila ang writing device ni Lincoln para makipag-usap sa kanya. Sumagot naman sa kanila si Rob, at nagawa pa nitong tumawa. Nang makita siyang nakangiti, nagdulot ito ng tunay na kaligayahan sa magkakapatid. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga babaeng nakamotorsiklo ang dumating sa lugar. Isa-isa silang pumasok sa loob, at dahil sobrang sexy at gaganda nila, agad nilang na-distract ang tatlong magkakapatid. Habang busy ang mga lalaki at masayang-masaya ang kanilang mga alaga, palihim na tinangkang itakas ng mga babae si Rob. Gayunpaman, naramdaman ni Lincoln na merong mali. Dahil dito, agad niyang inatake ang mga babae. Dito na nabunyag na ipinadala sila ni Carlos para tapusin ang magkakapatid. Agad na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa buong paligid. Habang nakikipagpalitan ng bala ang magkakapatid para ipagtanggol ang kanilang sarili, naramdaman nilang dehado sila sa dami ng kalaban. Alam ng tatlo na kung hindi nila mapapatay ang bawat isa sa mga ito, hindi sila makakalabas ng buhay. Matapos ang matinding bakbakan,
Tuluyan ding napatay ng Udi brothers ang lahat ng kalaban at naghanda ng umalis. Bago sila umalis, nagbiro pa si McQueen na ngayon lang ulit siya napaligiran ng ganoon karaming babae sa loob ng maraming taon. Ngunit habang papaalis na sila, makikitang lihim silang pinapanood ng may-ari ng bar. Agad siyang gumawa ng sketch ng magkakapatid at isinumbong sila sa mga pulis. Hindi nagtagal, ang kanilang mga mukha ay ipinalabas sa mga balita na sinabing sila ay mga mapanganib na kriminal. Nang makita ni Rhea ang mga sketch na ito, nagmamadali siyang pumunta kay Sheriff Henry. Sinabi niya sa kanya na sapat ang ebidensya para hulihin ang tatlong magkakapatid, kaya nagdemand siya ng isang search warrant para ma-raid ang kanilang bahay. Sa kabila ng ebidensyang yun, kalmado lang na sumagot si Henry at sinabing imposible ang gusto niya. Iginiit niya na ang bahay ng magkakapatid ay nawasak sa kamakailang aksidenteng pagsabog at walang natira para sa gagawing pag-search ng mga ahente. Dahil dito, nanggagalaiti sa galit si Rhea. Sumigaw siya kay Sheriff Henry at sinabing sinubukan niyang maging propesyonal hanggang ngayon, ngunit sa pagkakataong ito, ipapakita na niya ang kanyang tunay na kulay. Binalaan niya si Henry na wala siyang pakialam kung gaano pa karaming tao ang nagtatanggol sa magkakapatid. Nangako siya na ibubunyag niya ang lahat at ipapakulong silang lahat ng sangkot, kasama na si Henry. Matapos ang pagbabantang yun, galit na nag-walk out si Rhea, habang si Henry naman ay pinanood lang siyang umalis at tinawanan lang siya. Samantala, pumarada ang magkakapatid sa isang gasolinahan. Habang nagpapakarga sila ng gas, isinama muna ni McQueen si Rob sa loob ng convenience store. Doon, inikot ni McQueen si Rob sa mga aisle ng tindahan at nakipaglaro rito gamit ang isang laroang baril. Halatang hindi nagustuhan ng cashier ang ginagawa nila, ngunit walang pakialam si McQueen sa iniisip ng lalaki. Sinabihan ni McQueen si Rob na sa tuwing may kukunin siya sa tindahan, dapat niya muna itong bayaran. Ipinaliwanag niya na isa itong mahalagang aral na hindi niya natutunan noong bata pa siya, at inabot siya ng napakahabang panahon bago ito tuluyang naintindihan. Samantala sa labas, kausap naman ni Brick si Celeste sa telepono, na nagtanong kung buhay pa si Carlos. Nang kumpirmahin ni Brick na hindi nila ito pinatay, labis na nag-alala at nagalit si Celeste. Binalaan niya si Brick na hinding-hindi na sila ngayon tatantanan ni Carlos, at patuloy silang hahantingin hanggang sa mamatay sila. Nanatiling kalmado si Brick at ipinaalala kay Celeste na wala naman siyang sinabing kailangan nilang patayin si Carlos. Pagkatapos ay diretsahan niyang tinanong kung ano ba talaga ang meron sa bata at bakit nagkakagulo ang lahat para makuha siya. Nang wala ng ibang choice, ibinunyag na ni Celeste ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya na napakayaman ng mga magulang ni Rob, at yun ang dahilan kung bakit sila pinatay ni Carlos. Gayunpaman, na-realize ni Carlos na ang lahat ng ari-arian at pera ay nananatiling nakapangalan kay Rob. Bilang legal guardian, pansamantalang makokontrol ni Carlos ang yaman ng bata, ngunit magbabago ang lahat kapag dumating na si Rob sa edad na 18 taong gulang. Sa loob ng ilang araw lang ay maglalabing-8 taong gulang na si Rob, at magkakaroon na siya ng legal na kapangyarihan na ilipat ang kanyang bilyon-bilyong ari-arian sa kahit kanino. Kaya naman ngayon, desperado na si Carlos na makuha ang kayamanang yun, at gagawin niya ang lahat para mapanatili ang kontrol kay Rob. Samantala sa Alabama, tinawagan ni Sheriff Henry ang magkakapatid at binalaan sila na wag muna silang bumalik sa lungsod. Ipinaliwanag niya na masyadong mainit ang sitwasyon ngayon at kung magpapakita sila, mapipilitan siyang arestuhin sila para lang magmukhang propesyonal sa publiko. Inutusan niya sila na manatili muna sa labas ng Alabama hanggat hindi pa niya naaayos ang problema. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy na ng magkakapatid ang pagbiyahe, at gaya ng dati, hindi pa rin tumitigil si McQueen sa kakadaldal. Sa huli, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Brick at bigla niyang inapakan ang preno. Lumabas ng sasakyan ang magkakapatid at doon na sila nagsimulang magtalo. Nang tanungin ni McQueen kung bakit galit na galit si Brick, ipinaliwanag ni Brick na hindi sila makakauwi sa sarili nilang bahay, at nakatenga sila sa kalsada habang tinutugis ng pulisya at ng mga tauhan ni Carlos. Iginiit niya na kung gusto nilang mabuhay, ang tanging pag-asa nila ay ang ibalik si Rob kay Carlos. Umaasa siya na sa pamamagitan nito, tatantanan na sila ni Carlos, ngunit agad na tumanggi si McQueen. Ikinatwiran niya na bata lang si Rob na walang kalaban-laban, at hindi niya hahayaang may sumamantala sa kanya. Pasigaw namang sumagot si Brick na hindi niya maaaring isakripisyo at sirain ang kanyang buong pamilya para lang sa kapakanan ng isang bata. Ipinaalala niya kay McQueen na silang dalawa lang ni Lincoln ang tanging pamilya niya, at tinanong kung bakit ganoon na lang katindi ang emosyon niya para sa bata. Sa huli,
Ipinaliwanag na ni McQueen ang kanyang dahilan at sinabi na naaalala niya sa bata ang kanilang ika-4 na kapatid. Dito nabunyag na merong ika-4 na Udi brother na may kapansanan din tulad ni Rob. Araw-araw itong binubugbog ng kanilang ama hanggang sa isang araw ay namatay ang bata dahil sa matinding pang-aabuso. Sinabi ni McQueen kay Brick na kahit hindi nila nailigtas ang sarili nilang kapatid noon, may pagkakataon sila ngayon para iligtas si Rob. Nang marinig ito, parehong lumambot ang puso ni Lincoln at Brick at kalaunan ay sumang-ayon na sila kay McQueen. Nagkasundo sila na poprotektahan si Rob anuman ang mangyari, gaano man ito kadelikado. Samantala, makikita ang isang bagong grupo na tinatawag na Mass Pirates. Mas mapanganib ang grupong ito kumpara sa mga nauna at ipinadala sila ni Carlos para tugisin ang Udi brothers. Hindi nagtagal, naabutan nila ang magkakapatid sa kalsada at doon ay nagsimula ang isang matinding habulan at barilan. Naghagis ang mga pirata ng smoke grenade sa loob ng sasakyan ng magkakapatid, dahilan upang mapuno ito ng makapal na usok na naging dahilan din para mapilitan silang huminto. Nang sa wakas ay nawala na ang usok, laking gulat ng magkakapatid nang makitang wala na si Rob. Nang ma-realize na tinangay na pala ito ng mga nakamaskarang pirata, dito na tuluyang nagngit-ngit sa galit ang magkakapatid. Agad nilang hinabol ang sasakyan ng mga pirata, at nang makalapit sila ng sapat, naglunsad sila ng isang matinding pag-atake. Isang marahas at madugong labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang humaharurot na sasakyan. Sa gitna ng habulan, gumawa si Lincoln ng isang napakadelikadong hakbang, kung saan tumalon siya mula sa kanilang sasakyan papunta sa truck ng mga pirata. Kahit hindi siya nakakapagsalita, isa-isa niyang pinabagsak ang mga armadong mersenaryo hanggang sa halos wala nang natira. Sa oras na makarating sina Brick at McQueen upang tumulong, tapos na ang laban. Sa kasamaang palad, agad nilang na-realize na malubhang nasugatan si Lincoln sa naganap na labanan. Ang masama pa, tuluyan na ding nawasak at hindi na mapapakinabangan ang sarili nilang sasakyan. Dahil dito, nagpa siya ang magkakapatid na isakay si Lincoln sa wheelchair ni Rob, samantalang si McQueen naman ay binuhat si Rob sa kanyang mga bisig habang naglalakad sila sa kalsada. Pagkaraan ng ilang sandali, isang van ang huminto sa tabi nila. Bumukas ang pinto nito at nakatagpo nila ang isang babaeng nagngangalang Ariana. Nang makita ang kritikal na kondisyon ni Lincoln, nagpa siya silang magtiwala kay Ariana at pagkatapos ay sumakay na sila sa van. Sa sandaling makita ni Ariana ang mga sugat ni Lincoln, agad niya itong ginamot. Ipinaliwanag niya na isa siyang nurse at kaya niyang agapan ang kanyang kalagayan. Sa kabilang banda, makikita si Agent 3 na may hinahalungkat sa mga lumang archive ng pulisya. Doon, nakakita siya ng isang mahalagang larawan mula sa nakalipas na mga taon na nagpapakita ng pagbisita ni Sheriff Henry sa tatlong magkakapatid matapos mamatay ang kanilang ama. Sa huli, naunawaan na ni Rhea ang katotohanan. Nang mamatay ang ama ng Udi brothers, kinupkop sila ni Henry, pinalaki, at pinag-aral. Bilang kapalit, ginagawa ng magkakapatid ang mga maruruming gawain ni Henry simula noon. Kinabukasan, kinumpronta ni Agent 3 si Sheriff Henry sa kanyang opisina. Iginiit niyang alam na niya ang lahat, at nakahanap pa siya ng mga financial record na nagpapatunay na nagnakaw si Henry ng pera para palakihin ang mga bata. Binigyan niya si Henry ng dalawang pagpipilian, ang makulong kasama nila, o tulungan siyang mangalap ng ebidensya para maaresto sila. Binalaan din niya si Henry na kung pipiliin niya ang kulungan, hinding-hindi na makakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak na babae. Samantala, nakiusap ang magkakapatid kay Ariana na ihatid sila sa isang abandonadong bahay sa Mississippi. Habang ibinababa sila, nagbabala si Ariana at sinabing kailangan pa rin ni Lincoln ng tulong medikal. Hiniling niya sa kanila na payagan siyang manatili para tumulong o dalhin nila siya sa ospital. Sa kabila ng babala, nagmatigas ang magkakapatid na kaya na nila ito, at pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Habang naghihintay, umupo si McQueen sa labas kasama si Rob. Para mapalapit sa bata, pinintahan ni McQueen ng maskara ang mukha ni Rob, katulad ng maskarang isinusuot noon ni Lincoln noong isa pa siyang underground fighter. Pagkatapos ay iniabot niya kay Rob ang isang baril at sinabi sa kanya na simula sa araw na yun, miyembro na siya ng Udi family at mananatili na siya sa kanila. Pumasok sila sa loob bagaman nananatiling kritikal ang kondisyon ni Lincoln. Habang inihahanda nila ang kanilang mga sandata para sa darating na labanan, tumingin si McQueen kay Brick at tinanong kung bakit lumilikha ang Diyos ng mga taong tulad ni Rob para lamang hayaang magdusa. Sandaling nag-isip si Brick, bago sumagot na ang tanging tinatanong lang niya sa Diyos ay kung bakit sila ginawang mga mamamatay tao.
Sa sandaling yun, dumating si Celeste sakay ng kanyang sasakyan, ngunit bago pa man siya makapasok sa loob ng bahay, sinalubong siya ng sunod-sunod na pag-ulan ng bala. Lumalabas na isang bagong grupo ng mga lubhang mapanganib na mersenaryo na ipinadala ni Carlos ang dumating. Hindi lamang mga baril ang gamit ng mga lalaking ito, umaatake rin sila gamit ang mga pana at palaso. Mabilis na lumabas sina Brick at McQueen para iligtas si Celeste, at gumanti ng putok sa lahat ng direksyon. Nagawang marating ni Brick si Celeste, at sinimulang hilahin ang babae patungo sa bahay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi niya napansin na tinamaan na pala si McQueen at bumagsak siya. Sa mismong sandaling yun, isa pang grupo ng mga mersenaryo ang nagsimulang lumapit sa silid kung saan nagtatago si Rob. Ngunit bago pa man mag-alaw ng mga lalaki ang bata, mabilis silang inatake ni Brick. Isa na namang matinding labanan ang sumiklab, at desperadong lumaban ang magkakapatid habang isa-isang pinapatay ang mga mersenaryo. Sa pagtatapos ng labanan, malubhang nasugatan si Brick at bumagsak sa lupa. Noong tila matatalo na sila, biglang dumating si Henry at binaril ang mga natitirang mersenaryo. Tapos na ang banta, ngunit ang tatlong magkakapatid ay pawang malubhang sugatan. Kalaunan, nang dumating ang iba pang mga pulis, gumawa si McQueen ng isang walang pag-iimbot na desisyon. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa naganap na karahasan, upang mapanatili kay Celeste si Rob at mamuhay sila ng payapa magpakailanman. Bago siya samahan ng mga pulis para ikulong, nagpaalam si McQueen kay Rob at sinabi sa kanya na palagi siyang magiging miyembro ng kanilang pamilya. Sa isang nakakaantig na sandali, ginamit ni Rob ang writing device ni Lincoln upang ipahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat kay McQueen at sa kanyang mga kapatid para sa lahat ng kanilang isinakripisyo. Habang dinadala ang Udi brothers patungo sa kulungan, nilapitan sila ni Sheriff Henry. Tiningnan niya sila ng may tapat na paggalang at sinabi sa kanila na ipinagmamalaki niya silang tatlo at ang kanilang nagawa sa araw na yon. Makalipas ang ilang araw, sa compound ni Carlos, nakatanggap siya ng isang Lazada package. Lumalabas na ang package ay isang bomba, at ang kasunod na pagsabog ay tuluyang pumatay kay Carlos. Makalipas ang 4 na taon at 9 na buwan, sa wakas ay pinalaya na sa kulungan ang tatlong magkakapatid. Paglabas nila sa outside world, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Celeste. Tinupad nito ang kanyang pangako at ipinadala sa kanila ang $25,000. Higit pa rito, naghihintay sa kanila ang isang magarang bagong sasakyan, isang regalo mula kay Rob. Dahil 18 taong gulang na si Rob at nakuha na ang milyon-milyong kayamanan ng kanyang pamilya, nais niyang tiyakin na maayos ang kalagayan ng mga lalaking nagligtas sa kanya. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.